Libra! Welcome again sa inyo pong reading. This time ito ay para sa May 24 to 31. Pero lahat mo na reading ko dito ay timeless kahit kailan naman dumaan sa iyan regardless sa petsa. Okay? So ito ay para sa lahat ng Libra, Sun, Moon, or Rising Man, or kahit Cross Watchers, welcome po kayo. Maraming salamat Libra sa iyong pag-aabang ng mga reading ko, patuloy na pagsubaybay, pagbalik-balik. At thank you rin kung isa ka dun sa mga nag-subscribe, malaking tulong po yan. Unang card mo ay bowl. Itong bowl na ito hitik sa, kung titingnan mo, hitik siya sa prutas. Ibig sabihin masagana, punong-puno, siksik, liglig, umaapaw. So, plenty of material things para sa iyo Libra. Ito ay bounty, abundance, prosperity, your needs will be met, no? Actually, pwedeng pagiging having more than enough yan eh. Alam mo yun, yung ganun ka blessed abundantly. Dealings or relationship with a woman. Para tanggalin na lang natin yung mga gender o baka umalma yung ibang gender kasi dyan. So, ito ay para neutral. Huwag na natin lagyan. Kahit na anong gender yan. Dealings daw or relationship with blank. Kung ano man gender ninyo or kung sino mang ano man gender niyong person na yan. Broken ring. Ito yung paghihiwalay. In romance or business, ito yung breakup, no? Katapusan ng kontrata, kung tatanungin mo, ito yung katapusan ng relationship, split, ano pa ba tawag doon? Oh, ito yun eh. Ito yung hindi na itutuloy eh. Ito yung pwedeng broken promise, pwede rin naman. Oh. A broken vow, mabibreak na yung partnership or relationship commitment, okay? Ang tatapos na yung commitment mo dyan sa bagay na yan, tao, situation, okay? General energy kasi yan. Oh, meron dito something about May. Iba siguro sa inyo, you're dealing with the person na pinanganak ng month ng May. Or maybe merong something na ipinapakita na sa'yo ng divine in advance na maaaring bandang May mangyayari ito. Or magkakaroon ng completion, sabihin na natin. Kasi merong may connection sa month ng May eh. Deep friendship with someone of the same sex. O kahit na ano pang sex dyan, sige. Ito ay malalim na connection or friendship with the same sex. So, ayan ha. Klarong-klarong yan, mensahe. For sure, hindi para sa lahat yan. Oops, ano ba to? Magpupumiglas to. Oh, si 2 buwans. Oh, 2 buwans is yung mga plano mo. 2 buwans is growth or paglilive ng comfort zone. 2 buwans is dalawang options, opportunities, no? Hindi ko alam kung bakit lumalabas yan kasi binasa ko na lang din. The Lovers, this is Gemini energy. Oh. Ano pa? Knight of Wands, could be fire sign, Aries, Leo, Sagittarius. May water, Cancer, Scorpio, Pisces. Ano to? Magician reversed. Oh. Tama ba? Hindi ko mabasa eh. Oh, si Magician yan. Gemini. Lakas. Ito dalawa. Parehong Gemini yan eh. Magician at saka si Lovers. So, strong Gemini energy. Parehong major cards pa yan, by the way. Tapos si full card could be Aquarius, no? So, ang lakas ng mga air signs dito, ang nangingibabaw. Number 1 si Gemini, tapos si Aquarius.
Nandito na naman Libra, yung na ano ka na naman, nai-stuck ka sa mental prison na ginagawa mo. Oh, andito na naman yung nag-ano ka na naman eh, naglo-load ka na naman, naghahang ka na naman doon sa kung ano yung iniisip mo na yan. Oh, actually, yan yung mga pag-overthink mo or negative thinking mo, Libra, self-sabotage energy. So, iwasan mo yung mga ganyan. Kasi mga Libra, mahilig mag-isip yan. Alam ko kasi Libra rin ako eh. Okay? Ang Libra, mahilig yan mag-alala. No? Diba? O, lalo na sa mga mahal mo sa buhay. Ganun ang mga Libra, hindi nagpapahinga isip niya. Nakatawa pero may iniisip, diba? Tama ba? O, simpleng ito lang proof na Libra ako. Yun lang, bibili ka ng sapatos, na-stuck ka na dun ng ilang oras dahil lang, hindi mo alam, hindi ka makapag-decide kung bibilin mo ba pareho yon yung dalawang pairs ng sapatos na hawak mo, or ano ba talaga, yung red o yung white. Aminin, alam ko yan, kasi Libra ako. So, dito sa ano mo, overall energy mo, ito si Magician, Magician tuloy si Lover, si Gemini energy to. Actually, nung napatingin ako, ang nararamdaman ko, words kagad sa isip ko, nagdadalawang isip. O, bigla lang pumasok yun, nag-register, kaya sabihin ko bago ko makalimutan. Nagdadalawang isip ka ba sa ngayon, Libra? O, pwedeng regarding love life mo to, kasi ang The Lovers is may kinalaman sa choice na gagawin mo. Usually related sa love yan. Related sa marriage, sa significant other mo. No? Pero ito ay card ng choice. So, nagdadalawang isip. Maring nagdadalawang isip ka pagdating sa pagpili. Kung meron ka mang dalawang tao na pinagpipilian dito. Pero pwede rin naman ito hindi about love life kasi ito yung overall energy mo. So, pwedeng nagdadalawang isip ka kasi kanina naalala mo yung barahan na 2 of Wands bago ko ilatag yan. Hindi yun part ng spread pero nagpupumiglas siyang lumabas. So, tingin ko kasi yun meron kang dalawang path na nasa harap mo, dalawang options. So, as a Libra, pwedeng ando ka na naman sa okay, hirapan ka na namang manimbang, piliin. Alin ba yung dapat mong gawin, dapat mong piliin, sino ba, etc. Okay? So, andun yung confusion. Nandun yung nai-stall na naman instead na makapag-decide ka na. The Lovers is a sign ng love, seryosong relationship, actually sacred, could be entering a marriage. Seryosong commitment to. Hindi to yung basta-basta. Could be pagsasama, pagpapakasal, ililegalize yung relationship. Yun yung nakikita ko dyan. Or it could also represent love talaga. And love naman is universal. Pwede kasing namimili ka between dalawang bagay na parehong importante sa'yo yon, pareho mong mahal, kaya mahirap, di ba? Mahirap eh. Actually, mahirap talaga yung mamili. So, pagdating sa challenge mo, meron ka ditong Knight of Wands. Problema mo dito is kung paano ka magti-take action tungkol dito sa bagay nito. So, hindi ko alam kung tungkol saan yun, but in general, ang challenge mo is maaaring paano ka makakarating doon, paano mo sisimulan, or paano mo ba ito gagawin, paano approach ba yung gagawin mo, magti-take action ka ba or what, no? Pwede yun yung mga challenges sa isip mo. Okay, yung mga problema mo. Pagdating sa good stuff, ang ganda nito, ito yung 10 of Cups, no? 10 of Cups, nakikita mo naman yung mga Vikings dyan, meron silang feast. So, para sa akin, this is a celebration after ng, ewan ko, ano ba tong huling ginawa mo na maaring mahirap, no? Kasi napagtagumpayan mo yan, masayang-masaya kayo dyan, nagbubunyi, merong inuman, kainan, selebrasyon.
So, ibig sabihin, pwedeng meron kang achievement, pwedeng milestone. Actually, pwedeng wish come true to sa'yo. Kasi isa to sa wish come true card si Ten of Cups. So, ito ay magandang pangyayari, achievement, success, or something na na-unlock mo, something na na-achieve mo na worth celebrating. Kaya nga, ayan ka at magse-celebrate ka. Kasama ng mga colleagues mo, kasama ng mga tropa mo, or kasama ng pamilya mo, loved ones mo, no? So, whether itong na-unlock na to, na-achieve na to is sa sarili mo or pwede rin related sa loved ones or family. Okay? Kasi ito yung ito yung fulfillment, katuparan, wish na makukuha mo. Completion yan eh. Kasi sa Ten of Cups, parang ito na yung very proud ka, very satisfied, happy, no? Alam mo yung parang feeling na parang halos lahat nandun na. Sobrang saya mo, no? Pagdating naman sa pera or trabaho, sabi ko nga may nakita akong card dun na, saan ba yun? Ay hindi, iba pala yun. Wait lang. Nahihilo na ako sa dami ng reading ko. So dito ay Magician reversed. Wow, ingat ka kasi itong Magician reverse, ito yung trickster. Ito yung manipulator. Maaring itong person na to, ititrick ka niya into something, imamanipulate ka niya para makuha niya yung gusto niya. Itatry ka niyang i-manipulate, especially ito yung area ng pera or sa trabaho. Ito yung mga scam, ito yung mga con artist, no? Or, baliktad kasi si magician eh. So, sa tingin ko, pwede rin naman itong wala pang magandang improvement, pagbabago. Kung halimbawang nag-expect ka ng ganun when it comes to sa career mo or sa pera, pwedeng ganun. Kasi transformation din naman si magician. Ito rin yung energy na parang nasasayang yung mga skills, talento mo. Hindi mo napapakinabangan. Pwedeng natutulog yung potential. So, sayang yun. No? Asset mo yan eh. Asset mo yan, di ba? So, maganda na, alam mo yun, pagyamanin mo yan, mapakinabangan mo sa tamang paraan na ikaw ay mag-grow at mag-succeed, di ba? So, gamitin mo yan. Sayang yung mga skills, talento mo, natutulog lang. Instead na, alam mo yon na nag-grow ka, na upgrade mo yan, na at the same time, kumikita ka, nagle-level up ka, di ba? Sayang naman yun, Libra. No? Kung meron namang pagkakataon at kung sa mabuti at tamang paraan mo naman gagamitin. Di ba? Yun na naman importante ron eh. Pagdating naman sa love life, the Fool card reversed. Ito yung tao na it's either ayaw niya mag-take ng risk or takot siya. Ito yung person na, yes, maaaring takot pang pumasok sa relationship, takot pang mag-commit. Ito yung taong ayaw, pwedeng hindi pa siya willing na magtiwala uli, mag-try uli, alam mo yun. Or ito yung person na it's either yon or yung person na foolish, masyado namang happy-go-lucky. Pwedeng ganon, yung tipong hindi nag-iisip, basta papasok na lang ba. Banat na lang, pwedeng ganon, either doon sa binanggit ko. Or pwedeng iba sa inyo, kahit gustuhin nyo magsimula ng panibagong relationship, pumasok sa panibagong relationship, pwedeng hindi pa eh. Pwedeng hindi pwede. Energy at the bottom, ito hindi may inaasahan. Siguro hindi may inaasahan na merong period ng dito na parang matitenga ka, madedelay ka. Ito yung period ng waiting. Ito yung period na
Pwedeng grounded, restricted ka, limitado yung kilos mo, no? O pwedeng hindi ka pa makakaalis dyan, alam mo yun. Hindi ka pa maka-figure out ng way paano mo masosolve yung situation na yan. Okay? So, bago po makalimutan, please don't forget to subscribe or follow sa mga bago rito. Kung nakaka-relate kayo dyan, comment na lang kayo dyan, like kayo dyan, or pa-share na lang, malaking tulong po yan. Kung gusto niyo ng private reading sa akin, kayo po mismo ang mag-reach out, mag-direct message sa aking one and only official FB page. Purple Team may check sa dulo, meta-verified, nag-iisa lang yun. Pag walang check, hindi ako yun. Kapag in-add-friend kayo, pag chinat kayo, hindi ako yun. Kaya mag-ingat sa mga fake. Okay? Thank you rin dun sa mga nag-avail ng membership subscription. Kung gusto nyo exclusive perks sa akin sa FB, mag-avail kayo ng subscription. Thank you rin sa mga nagpapadala ng Star Super Thanks. Okay? So, itong mga next cards ay may kinalaman sa no contact person mo. Para lang doon sa mga may no contact situation. Ito yung mga maaaring iniisip niya, nararamdaman niya, o yung mga words, unspoken words niya sa'yo. You speak to me through music. Pwedeng musically inclined itong person na to, or ikaw, or pareho kayo, and every time na may particular na music, song, pwedeng naalala ka niya, no? Doon sa particular song or music niyan. Or pwedeng yun yung yung one thing na pwedeng nagustuhan niya sa'yo, nagustuhan niya isa't isa, baka pareho kayo ng alam mo yun, yung mga mahilig sa bands, mahilig sa music, no? Tumutugtog na instrumento, pwede rin naman ganun. O yung theme song ninyo, hindi ko alam. O, my higher self is with you every single day. Wow! Bongga, kahit hindi kayo nag-uusap, alam mo yun, yung thoughts niya nandun pa rin. Maaaring yung feelings niya nandun pa rin. Oops, dalawa to. Kunin na natin. I know I was losing you but I didn't do anything to fight for you. So merong pagsisisi, panghihinayang na hindi ka niya ipinaglaban. No, wala siyang nagawa. I need to free myself from fear and doubts. I am a caged bird. Oh, hindi siya malaya. It could be. Baka hindi pa siya free. Baka naman taken na to, Libra. Okay. So, yung mga next two cards ay mga closing messages, advice for you, Libra. Open your eyes if someone shows you who they are. Believe them the first time. Okay, Libra. Kaya kung ano yung pinakita sa'yo neto, ano yung impression mo na yon, kung ano yung pinapakita niya, believe it the first time daw. Maaaring yun talaga siya. Okay. Kumbaga, baka yan talaga yung tunay na kulay niya kahit nung umpisa pa lang, yun na talaga siya. You are bringing powerful emotions into this. Parang ang intindi ko rito, parang ang laki ng influence mo dito sa situation. No, may malaking involvement yung emotions na parang nakaka-trigger or nakaka-empower, nakaka-charge doon sa situation or sa person na yan. Okay, yan yung mga na-pick up ko energy sa ngayon. Thank you so much for watching. Kita-kits sa susunod, babush.